Hello guys, magsosolve tayo ngayon ng May 2019 HGE Passboard. Number 21 to 23. An open rectangular tank 2 meters wide, 6 meters long and 2 meters high is mounted on the truck. So ito daw yung ating tank. Ito, gidrawing ko na. 6 meters ang length, 2 meters wide, at 2 meters high. The depth of water in the tank is 1.5 meters. Bali may lamang itong tubig na ang height niya is 1.5 meters. So, let's say ito yung 1.5 meters. Ito pala guys ay isang horizontal motion na problem. Then open tank siya. Bali yung tank natin is naka 3D yan. Bali ang analysis dito, titignan mo lang yung side ng ating tank. Bali ganito yung tingin natin. Diyan tayo nakatingin. Kaya pag lilipat tayo dito, yung 6 meters, ito yun siya. Then yung 2 meters, ito po. So bali guys, yung 2 meters pala na width, yung 2 meters na width, hindi natin nakikita dito sa ating FBD. Okay ba yun? So before natin ito i-solve guys, kailangan nating maintindihan yung principle kung paano ba yung paggalaw ng tubig kapag nag-apply tayo ng horizontal motion. So let's say guys na at rest pa yung ating tank, kung baga hindi pa ito gumagalaw. Bali yung tubig natin guys, syempre wala pa siyang inclination, kung baga naka-straight pa siya, stable. Then habang naglalagay tayo guys ng acceleration doon sa ating tank, yung ating tubig ay it makes an angle with the horizontal. Bali, for example, ito yung initial. Then, habang binibilisan mo yung galaw ng ating tank, tumataas yung tubig sa likod na bahagi. Then, bumababa siya sa ating front side. Again, habang binibilisan mo yung takbo ng ating tank, tumataas siya sa ating rear side. Then bumababa yung ating tubig sa ating front side. Gets ba yun? So, paano ba nagiging ganon? Dahil yun siya sa tinatawag na REF or Reverse Effective Force. Kasi diba kapag nag-apply tayo ng acceleration sa ating tank, may tutulak dito na Reverse Effective Force. Yan. Kaya nga, dahil sa Reverse Effective Force na to, yung tubig natin sa ating rear side ay tumataas. Habang doon sa ating front side, bumababa yung ating tubig. Dahil yun sa Reverse Effective Force. So yung angle na ginamake ng ating tubig with respect to horizontal, tinatawag natin yon as theta. Bali, ang formula nun is tangent theta is equal to acceleration over g. Yung g natin dito is acceleration due to gravity, which is equal to 9.81 meters per second squared. Okay ba? Then kapag mas bibilisan pa natin yung ating acceleration, darating siya sa point kung saan yung ating tubig sa ating rear side coincides with the top of the tank. Bali guys, sa condition na to, tatawagin natin yung angle na alpha. Bakit tinawag natin na alpha? Kasi mahalaga yung angle na to, kasi ito yung nagde-determine kung meron bang spill or walang spill yung ating condition. Kasi guys, kapag yung ating alpha ay kapag yung ating theta is less than our alpha, ibig sabihin yan, no spill pa tayo. Bakit? Kasi nga yung alpha natin mas mababa, kasi nga yung theta natin is mas mababa pa sa ating alpha. Bali, walang tubig na mabubuhos doon. Pero kapag yung ating theta ay Pero kapag yung ating theta ay mas malaki na sa ating alpha, let's say ganito. Kapag yung ating theta ay mas malaki na sa alpha, therefore meron ng spill diyan. Okay? Pagkitandaan na lang yan. So ito na drawing pala natin. Bale guys, kapag yung ating theta ay mas malaki na sa alpha, meron ng spill dito. Okay ba yun?
Then, kapag mas binilisan pa natin yung ating tank, darating siya sa point kung saan doon sa ating front side, merong part doon na wala ng tubig ito. So, kapag masyadong mabilis na yung ating takbo, mangyayari yung condition na to. Bali, with speed pa rin to. Theta is greater than alpha, with speed pa rin to. Gets ba yun, guys? So, yun, isolve na natin yung ating problem. So, again, yung width natin is 2 meters, ito. Then, 6 meters long, 2 meters high. Kapag titignan natin sa POV na to, so, makakarating tayo dito. Okay ba yan? So, ang tanong sa 21, determine the maximum acceleration without spillage. So, ang sabi niya, ano daw yung maximum acceleration without spill? Bali sa condition na to, magagamit natin yung condition wherein yung ating tubig sa ating rear side coincides with the top of the tank. Bali, ang hinahanap pala natin dito, guys, yung acceleration kung saan ang angle natin is equal to alpha. So, sulat natin yun, 21. Acceleration at no spill. So, balikan natin yung ating figure. Since 2 meters ang buong height na to, ilan kaya itong height ng air dito? So, that is 2 meters minus 1.5, 0.5 meters. Bale guys, wait lang, na-draw natin. So, at no spill, ganito yung mukha ng ating tubig. Ito 1.5, ito 0.5. Then ito 6/2. Tag 3 meters ito. Then ito yung ating alpha. So gagamitin lang natin yung formula, tangent theta is equal to A over G. Pero sa condition na to, yung theta natin is equal to alpha. Bale, paano to? So, kailangan din natin gamitin yung triangle na to. Wait lang. Yung triangle na to. Ito 0.5, ito 3 meters. So, tangent theta is equal to A over G is equal to opposite all over adjacent. Kasi TOA. Okay ba yan? So, acceleration all over G na 9.81. Ang opposite natin 0.5. Ang adjacent natin 3. Pag-solve nga, wait lang, kunin ko ang calculator ko. So, anong sagot? 0.5 over 3 times 9.81. So, 1.635 meters per second squared. So, ito na yung sagot sa number 21. So, number 22. In part 1, determine the force to accelerate the water mass. So, ang hinahanap naman dito is force to accelerate the water mass in kilonewtons. Bale, dito, magagamit natin yung Newton's second law na force is equal to mass times acceleration. Yung acceleration, meron na tayo niyan. Ito yung 1.635. Problema na lang natin is yung mass. So, solve for M. So, paano natin yan isa-solve, guys? So, kukunin natin yan galing sa formula ng density. Density is equal to mass over volume. So, ano ba ang density ng tubig? 1,000 kilograms per cubic meter. Then, ang mass natin, yun yung hinahanap natin. Volume. Anong volume ng tubig? So, volume lang yun volume lang siya ng, anong tawag dito? Rectangular. Okay? So, 6 meters times 1.5 meters times yung width niya na 2 meters. Pakisolve nga ng ating mass. 1,006 times 1.5. So, 18,000 kilograms. Then, paki-substitute sa formula na force is equal to mass times acceleration. Ilan ang ating force? That is 29,430
newtons. Paki-convert sa kilonewtons, divide 1,000. So, ang ating final answer ay 29.43 kilonewtons. So, number 23. If the acceleration is increased to 4.5 meter per second squared, how much water is spilled out? So, ang tinatanong naman dito is volume spill. Volume spill. Then, binigyan tayo ng acceleration na 4.5 meter per second squared. So, first step, guys, pakikuha nga yung ating alpha, ay yung ating theta, tangent theta, is equal to A over G. So, this is equal to 4.5 over 9.81. Pakikuha ng ating alpha, that is just arctangent of 4.5 all over 9.81. Pakisolve nga po. That is 24.64 degrees. So guys, dito, may problema naman tayo ulit guys. Kasi hindi natin sure kung paano ba yung mukha ng ating tubig. Ganito ba or ganito? So para ma-determine kung saan dyan sa dalawa, kailangan natin kunin guys yung angle na to. Oops, wait. Ito guys. Pangalanan natin yan as beta. So beta is equal to, ano nga ang height? 2 meters. Then 6 meters to. That is arctangent of 2 over 6. Pakisolve nga yan. That is 18.43 degrees. So guys, since yung ating theta is greater than our beta, ibig sabihin guys, yung configuration ng ating tubig ay ganito po. Okay ba yun? So let us draw it. So ito yung ating theta. Then alam natin ito is 2 meters. Then hindi natin alam itong x. Itong ating horizontal distance. Pero alam natin na ang kabuang length ng ating tank ay 6 meters. So guys, isolve muna natin yung x. So alam naman natin yung theta, kaya mas-solve natin yan. That is just tangent theta. Ano yung theta natin? 24.64 is equal to opposite 2 over adjacent x. Pakisolve ng x. That is 4.36 meters. So, tama rin naman yung ating sagot, di ba? Kasi yung x natin, mas mababa siya sa 6 meters. Kaya tama po yung ating configuration. So, next step, alamin natin yung volume spill. So, paano ba yun? Paano natin yung kukunin? So, ang gagawin natin para makuha ang volume spill, that is volume ng water. Oops. That is volume ng water sa initial position minus volume ng water sa final position. So, sa initial position, yung volume lang ng tubig natin dito. Dito guys. So, that is yung height ng ating tubig, 1.5 times length times yung width natin. Minus yung volume ng water sa final condition, ito po. Ito. So, area lang yan ng triangle, 1/2 base x na 4.36 times height natin na 2 meters times yung width natin na 2 meters. Pag-solve nga po. So, ang sagot natin guys ay 9.28 cubic meters. So, that is our final answer. So, pag may tanong kayo guys, paki-comment na lang po. Salamat.